Ay magandang hapon po. Ang ating pag-uusapan ay dagdag kaalaman sa ating mga mamamayan patungkol po sa kaso ni Digong Duterte. At ito ay magtututok ako sa yung klase ng pagpatay sa mga war on drugs victims at saka sa mga Davao Death Squad kuno na victims. So, yan ang ating pag-usapan sa ngayon. At kasi ang klase ng pagpatay ay isa sa elemento na pinaka malaman natin kung makukonvict ba si Duterte o hindi. So ang klase ng pagpatay, diyan mo makikita kung may sistema at pagpatay ay hindi justified. Kasi ang klase ng pagpatay kung justified po ay hindi makukonvict si Duterte sa kaso sinampa sa kanya na crime against humanity. At yan ay sinasabi ko sa kondisyon na kung matutuloy ang trial sa dahil halimbawa sasabihin ng appeals chamber ng ICC na walang jurisdiction ang ICC kay Digong, edi wala na. Pero kung may jurisdiction, ang pagbabasihan ng decision kung mananalo si Duterte o hindi ay yung mga ebidensya. At sa dami-daming ebidensya, pag-usapan lamang po natin ang ebidensya ng mga taong namatay. Although merong hindi klaro kung ilan ba talaga namatay. Yan po ang ating pag-usapan sa ngayon. Ikumpara natin ito sa dalawang kaso na desisyonan ng International Criminal Court na kung saan ay naging guilty ang inakusahan na si Ongwen at saka isang inakusahan na si Gagbo. No, hindi si Gagbo, si Intaganda. Kasi si Gagbo naman na kinasuhan ay absuelto. So i-discuss natin sa bandang huli sa isang vlog ang kaso naman ni Gagbo. Kasi ang kaso po ni Gagbo, nananalo siya sa International Criminal Court ay halos kapareha sa kaso na sinampa naman kay Digong Duterte. Dito, ang focus lamang natin ng ating diskusyon ay yung kaso ni Mr. Ongwen at kaso ni Mr. Intaganda. Pareho si Ongwen at si Intaganda ay nasintensyahan ng International Criminal Court na guilty. So, ito ang pag-usapan na natin ngayon. Meanwhile, nais ko lang umpisan ang tanong, ang tawag nito. Facts of the case of Intaganda. Tapos, pakita ko sa inyo yung facts of the case naman nung kay Ongwen. So, si Mr. Intaganda, si Mr. Bosco Intaganda. Facts of the case naman. Okay, dito muna natin magsimula sa kaso po ni Ongwen, ni Intaganda. Si Bosco Intaganda. Siya po ay sinintensyahan ng ICC o International Criminal Court sa kaso, ang titulo ng kaso ay The Prosecutor versus Bosco Intaganda. At ito po ay isa sa mga haligi na kaso na kung baga binabasihan ito ng ICC sa ngayon. Ang nangyari po dito na mga patayan ay nangyari po sa bansa na tinatag na Democratic Republic of the Congo. So ang background nito, ang mga time period ay nangyari po itong krimen mula noong August 6, 2002 at hanggang December 31, 2003.
Sinabi rito, nasa Ituri District po nangyari ito. At ang Ituri District ay matatagpuan sa Northeastern Democratic Republic of the Congo. So, sa gitna ng awayan ito, sa gitna ng mga tribu, ethnic tensions. So, at ang isa rin sa issue ng awayan ay yung mga mineral rich areas, kung sino magkakaroon ng control. At ang paglalaban sa mga iba-ibang grupo na mga pwersa o ng may mga barilan, ang inakusahan dito si Bosco Intaganda na ipinanganak noong November 5, 1973. Congolese nationality, also known as Terminator. At Terminator ang tawag sa kanya. Okay. Ang papel ni Intaganda ay Deputy Chief of Staff in charge ng operations at organization ng Forces Patriotic for la Liberación du Congo. So, French ang salita pala doon. The military wing of the Union des Patriotes Congolese, UPC, a rebel group led primarily by ethnic Hema fighters. So, ibig sabihin may Hema fighters na grupo. Common plan, the UPC, itong Union des Patriotes Congolese, at saka FPLC, Forces Patriotics for la Liberación du Congo, ay nagkaroon ng isang pulisiya, o baga parang batas sa kanila sa pag-atake para mapatay ang mga ethnic cleansing, ang mga hindi kasama sa tribong Hema. So, ibig sabihin, awayan ito ng tribo. Ang tribo na hindi kasama sa Hema na pinapatay nila ay mga tribong Lindo. Yan. Tapos ang iba pa na hindi Iturians. So, ibig sabihin, ang Hema at Iturian magkakampi na mga tribo. Tapos strategic areas na para ma-secure ng control sa teritoryo at saka mga minerals, resources. So, yung kasong sinampa kay Intaganda ay sinampa noong July 8, 2019. Ang trial sa Chamber 6 ay unanimous, sinintensyan lang na guilty si Intaganda beyond reasonable doubt of all 18 counts. 18 counts, kay Digong 3 counts lang. So, sabi nila dito sa 5 counts of crime against humanity, ang crimes against humanity na kinukonsidera dito ay 1 count, murder and attempted murder. 2nd count, rape. 3rd count, sexual slavery. 4th count, persecution. 5th count, forcible transfer of population and deportation. May iba pa, may 13 counts pa na war crimes. Sa war crimes naman, nag-murder sila ng kaaway. Aliba, sumusuko ng kalaban mo, hindi mo siya, bawal po siya patayin. Pag ang kalaban mo sa gira ay sumusuko na. So, dito, inakusan sila na nag-hands up na sumuko na pinatay pa rin. Tapos, intentionally directing attacks against civilians. Ibig sabihin, gira, pero sa civilian mo, ang inatake mo. Tapos, nang-rape pa. Tapos, may sexual slavery pa. Tapos, may pillage, looting, pagnanakaw sa mga kayamanan ng mga tao nakatira doon. Tapos, intentionally directing attacks against protected objects. Tapos, ibig sabihin, protected objects, may nagpaprotekta mga UN, United Nations Protection, ay ng mga tao o grupo o kung ano mga bagay, inatake pa rin nila. So, next is destroying the adversary's property. So, ibig sabihin, mga bahay sinunog. Tapos, ordering the displacement of the civilian population at pinalayas sa mga nakatira at pinalipat sa ibang lugar. O di kaya, pinalayas lang, hindi alam kung matitirhan pang ulit. Tapos, conscripting and enlisting children under 15 years old. So, ibig sabihin, ay ginagawa niya, kinukuha niya sundalo ang mga bata na sa edad na 15 anyos pababa. Liability mode, convicted primarily as an indirect co-perpetrator through joint control over the common plan with others in the UPC, FPLC leadership. Parang ganito din kay Digong, indirect co-perpetrator. So parang mastermind. For some specific acts of certain murders and prosecution, he was also held liable as a direct perpetrator. Mismo siya pumatay pala.
So landmark aspects. First, ICC conviction recognizing rape and sexual slavery committed against members of the same armed group against UPC EPLC recruits, including child soldiers. Explicit recognition of sexual violence against men and boys in this context. So, key incidents proven. So, itong napatunayan nila sa kaso na sa trial. Mass killings, rapes, and looting in locations such as Mongwalo, Kubo, Bambu, Lipa, and other villages. Attacks on civilians, including women, children, and elderly, who were fleeing or hiding, with no distinction made between civilians and any opposing fighters. Use of child soldiers under 15 in combat and support roles. Raticades, map up, operations involving indiscriminate violence against remaining populations after villages were captured. Forced displacement and persecution targeting non-Hema ethnic groups. So, procedural timeline nila. First arrest warrant issued under seal on 22 August 2006 and sealed on 28 April 2008. Second warrant, 13 July 2012. Voluntary surrender, 22 March 2013 after fleeing to Rwanda. Trial opening 2 September 2015. Judgment 8 July 2019. Sentencing 7 November July 2019. A total of 30 years imprisonment, deducting time in detention since 2013. Appeals on 30 March 2021. The appeals chamber confirmed the conviction and 30-year sentence in full, rejecting all grounds raised by Intaganda. Reparations liability assessed at 31 million US dollars for victims. Intaganda deemed indigent. Implementation by the Trust Fund for Victims for orders in 2021 and addendum in 2023. The case is now final with no further appeals possible. For primary reason, sources refer to the ICC's official documents. So, trial judgment summary available on the ICC website. Okay. So, ano bang meron dito? At bakit natin ito ay kinikwento? Sana ba yan? Dali lang ito pala ko. So, bakit natin kinikwento ito? Ang kaso ni Intaganda, sa lahat ng pinatay, tribo ang awayan. Tribo sa tribo. So, lahat doon, ang mga pinatay po, ay hindi siya kagaya kay Digong na nag-invoke si Digong abang namatay sa war on drugs ay lehitimong operation. Danlaban. Yan po ang main defense ni Digong pagdating sa mga namatay. Sa kaso naman ni Intaganda ay wala siyang depensa. Inaamin na pinatay talaga ang mga tao. So, ang nangyari, karagdagan pa dito, gumagamit siya ng child soldiers para mapatay lamang ang hindi nila katribo. At pinapatay nilang hindi nila katribo para maagaw nila yung teritoryo na kung saan ay napakaraming minerals. Yan po yung kwento. Ngayon, punta naman tayo sa kaso ni Ong Wen. Sa kaso naman po ni Ong Wen ay ito naman ang nangyari. Ito naman ang facts of the case naman sa kaso ni Ong Wen. Si Dominic Ong Wen ay former senior commander ng Lord's Resistance Army, LRA. Is tried by the International Criminal Court for atrocities committed during the armed conflict in northern Uganda. Background and personal history. Si Ong Wen was born in northern Uganda, Kurum, Kilak County, Amuro District. At around age 9 to 10, approximately 1987 to 1988, he was abducted by the LRA while on his way to school. He was forced to become a child soldier under LRA leader Joseph Kony
and endured severe suffering, indoctrination, and rose through the ranks over the years. By the early 2000, he had become a high-ranking commander, specifically the brigade commander of the Xenia Brigade, one of the LRA's main brigades. The crimes charged occurred during the LRA's rebellion against the Ugandan government, involving widespread attacks on civilians, abductions, and other violations in northern Uganda. Ongwen surrendered to U.S. forces in the Central African Republic on January 4, 2015 for around that date and was transferred to the ICC. His arrest warrant, issued only July 8, 2005, unsealed October 13, 2005, was one of the five originally issued against LRA leaders. So, ibig sabihin warrant of arrest niya 2005 pero naaresto siya ng mga US forces sa Central African Republic ay noong 2015 na lang. So, 10 years later. So, charges and time period. Initially charged with 70 counts of crimes against humanity and war crimes. The alleged crimes took place between July 1, 2002 and December 31, 2005 in northern Uganda. The trial opened on December 6, 2016 before the trial chamber 9. Kay categories of crimes as convicted. On February 4, 2021, trial chamber 9 convicted Ongwen on 61 counts, acquitted on 9 counts. The crimes fell into three main categories. Number 1, attacks on internally displaced persons, camps. Specific large-scale attacks on 4 IDPs camps. Pahole, October 10, 2003. Odek, April 29, 2004. Lukudi, on or about May 19, 2004. Abuk, June 8, 2004. Crimes included attacks against the civilian population, murder, attempted murder, torture, enslavement, outrages upon personal dignity, pillaging, destruction of property, and persecution. These involve mass killings of civilians, looting, burning of structures, and other violence. Sexual and gender-based crimes committed personally by Ongwen or by forces under his command in the Xenia Brigade, at least July 1, 2002 to December 21, 2005. Against 7 specific women abducted and placed in his household, and more broadly against girls, women in the brigade. So crimes included forced marriage as an inhuman act, rape, sexual slavery, enslavement, forced pregnancy, torture, and outrages upon personal dignity. This case marked the first ICC convictions for forced marriage and forced pregnancy as direct crimes, both as crimes against humanity and war crimes. Child soldiers conscripting children under 15 years and old into the Xenia Brigade, using them to participate actively on hostilities. So, modes of liability and findings. Ongwen was held responsible as a direct perpetrator for some acts, indirect perpetrator, and indirect co-perpetrator for crimes by subordinates. The chamber found the crimes part of a widespread and systematic attack on civilians for crimes against humanity and committed in a high international armed conflict for war crimes. Defenses raised during due to LRA coercion, indoctrination, mental disease, defect from trauma, child soldier experience were rejected. The court acknowledged his own victimization as a child but ruled it did not exclude responsibility for crimes committed as an adult. So, ibig sabihin, dati po ay child soldier si Ongwen. So ngayon, naintindihan ng ICC yung ganon. Pero nung lumaki na siya, hindi niya siya pwede mapatawad kasi siya na mismo ang gumagawa ng krimen. So, sentencing and appeal. On May 6, 2021, sentenced to 25 years imprisonment with credit for time detained since 2015.
appeal rejected by the appeals chamber on December 15, 2022, upholding the conviction and sentence with partial dissent on sentencing suspects by one judge. Reparations for victims were ordered in February 2024. The case is notable as the first ICC trial and conviction in the Uganda situation, the first conviction of an LRA commander, and a landmark for recognizing forced marriage, forced pregnancy as a direct crime, as direct crimes pala. It highlights the complex dual status of former child soldiers who became adult perpetrators. For the most authoritative details, refer to, okay, bali yan po ang nangyari kay Ongwen. So ngayon, kagaya kay Intaganda, ang nangyari kay Ongwen ay hindi rin siya nag-invoke na justified ang pagpatay. So nakita ninyo? So sa dalawang kaso nito ay dalawa silang hindi wala silang depensa kung paano pinatay. Hindi kagaya kay Duterte. Naiba sa kay Duterte. Kay Duterte po, ang depensa niya ay nanlaban at other justified police operations. So, ibig sabihin, pag dito mo susukatin, malamang mananalo si Duterte. Ngayon, ganun din po sa kaso ni Gagbu. Si Mr. Gagbu ay acquitted siya, pero sa sunod na natin ikwento kung anong dahilan bakit siya na-acquit. At medyo abangan nyo yun. Ang kaso ni Gagbu ay kapariho halos ng kaso ni Duterte. Pero sa kaso naman ni Gagbu, ang hindi lang pareho kay Duterte ay nag-invoke siya, yung mga namatay ay dulot yan ng mga police, legitimate police operations. Ang kay Gagbu naman, wala siyang depensa. Basta kay pinatay, pero matindi pa nga ito si Gagbu. Nagrarally mga tao kasi eleksyon ito sa gitna ni Quateron at saka siya. Natalo siya, kaya nag-init siya. Ang mga nagrarally ay binumbahan niya, maraming patay. Libo-libong patay, 3,000 mahigit ang patay sa mga demonstration na nangyari. Kasi dating presidente si Gagbu. At natalo siya sa eleksyon, hindi niya matatanggap na natalo siya. But then, what happened with Gagbu is acquitted siya. Parehong-pareho ang mga ebidensya pinasinta kumpara kay Gagbu, ikumpara mo sa ebidensya laban kay Duterte. But then, ang focus na natin ngayon is, sa dalawang kasong ito sinasabi ko kay Ongwen at saka Intaganda, ay pareho sila na hindi nag-invoke na yung pagpatay ay justified. Unlike Duterte, nag-invoke siya na justified. Ito hindi nag-invoke. Pero pareho sila, si Intaganda at saka si Ongwen, na sinintensyahan ng International Criminal Court. Si Ongwen ay sinintensyahan ng 25 years in prison. So ibawas mo 6 years, so bali ano na lang, 19 years na lang ang ikukulong niya. Sa Intaganda naman, 30 years ang kulong niya, bawasan mo 5 years din, so mga 25 years na lang kukulong niya. Sa ngayon, ay nagsiservisyo sila ng kanilang sentensya. So, magtatawag na lang ako, no? At least, alam niyo yung pagkakaiba. Ang conclusion ko dito, ayaw nyo man hindi sa aking conclusion, pero conclusion ko, dahil in-invoke ni Duterte na may dahilan para mapatay yung mga namatay, ay malamang ma-acquit po siya. Ganoon na po ang aking sabi. Kung matutuloy po yung trial, at kung sasabihin ng Appeals Chamber na may jurisdiction ang ICC sa kaso ni Digong Duterte. Okay? So, si Mip Tata, magandang gabi, Sir Toto. Mantis, convict ng ICC, wala. Mantis, sinungaling ka talaga, Mantis. Wala pa nga, hindi pa nga nag-umpisa ang kaso, convict na. Grace Laurio, buti pa si Duterte, may due process sa biktima ng war. Bakit may patayan ba may due process? Ha? Ano bang klaseng utak meron ka, Grace Laurio? Marami mga pinapatay na mga kriminal, may due process ba tinatawag? Hindi mo i-invoke yung due process pagdating sa korte. Iba yung sitwasyon sa korte, iba yung sitwasyon sa aktual na patayan. Aktual na patayan, walang court, walang judge doon. Sa korte, may actual judge doon, may prosecutor pa. Kaya mali po yung ang invocation mo due process. That is out of logic. You are out of order. Ha? Okay? Pasensya ka na, out of order ka.
Lope Liagogo, kinidnap si Duterte. O yan, sa anong si? Iba naman ito ha. Kay i-discuss naman ko naman later ang kaso ni Intaganda, ni Ongwen, sa Duterte sa kidnapping. Tapos, si Omi Gasquad Timo, hindi naman mangmang Pilipino sa nangyari kay Perdi, alam ng lahat na ginagawa nila yon dahil hadlang ang mga Duterte sa pansariling interest nila. Tama po kayo. So, Marbilina Lloberas, sabi ko na nga, yung ibang PRRD, susmi. Tapos, kung ano man ibig mo sabihin, Marbilina, hindi ko maintindihan po. Sa Manyas Aguila, Grace Laurio, may due process ba ang pinatay ng mga adik? O yan, binalikan katuloy. Analisa Gomez, wala nang kawala si Digong, may sasama pa sa kanya na co-perpetuate. Wala po. Masyado kang wala kang basihan. Wala kang basihan po. Si Grace Laurio, kung adik na gumawa ng krimen, kasuhan at pakulong. Kung adik wala namang ginawa ng krimen, bakit natin? Puto na. Isa ka pa, adik ka siguro, Grace, no? Ha? Grace Laurio, ay, paulit-ulit pa yung basa yan. Hindi ko na babasahin. Elisa, ito, Elisa Prondusa, Grace Laurio, yung pinatay ng mga adik, paano na lang. Virgilio Cloa, kinidnap si Pirardi, nasaan ang due process? Grace Laurio, Birit na Spears, magandang hapon, Atty. Toto, watching from Daet, Camarines Norte. So, Rinaldo Di Palma, Atty. Toto, tanong lang, naniwala ka ba sa katuruan ng Bible? Kung oo, bakit panig ka sa tao naging dahilan? Ay, hindi naman siya naging dahilan, pasensya ka na po. At hindi po totoo yung 30K na kapwa mo Pilipino pinatay. That is kwento-kwento lang, Rinaldo. So, if you do believe in Bible, you preach what is the truth. Hindi yung fake news ka. Wala pong sinasabi sa Biblia na maniwala kayo sa fake news. Ganun ang po masabi ko. Sabi naman Grace Laurio uli, para patas kung adik gumawa krimen, kasuhan para Rafael Alberto, sayang ka Mr. Kausi, magaling ka pa naman. Hindi po ako nababayaran, tahasan ko sinasabi Rafael Alberto, ikaw siguro nababayaran. Ang sinasay ko dito ay batas. Naintindihan mo po? Wala po ako, tahasan ko, at wala pong pera mga Duterte para magbayad dyan. Wala silang pera. Okay? Kung ano man ang akusasyon mo, patunayan mo, meron kang ebidensya dyan? Kagaya ng mga 18 soldiers na nagkakusa kay Trillanes na tumanggap ng nagkuha ng $2 million. May ebidensya sila, may litrato. Ikaw, may litrato ka ba na tumanggap ako ng pera? Rafael Alberto, bubo mo naman, pasensya ka na. Si Grace Laurio, yun nga, ito anti-Duterte ito, pero ngayon, pro-Duterte. Hindi po ako anti-Duterte, antay ako sa laban ng batas. Siyempre noon, naniniwala ako sinabi na pumatay si Duterte, pero napag-usisa ko, hindi totoo ang lahat ng akusasyon ninyo. Lalo na nung inaresto ni si Duterte na wala man lang warrant of arrest, galit na galit ako doon. Batas ang inyong kinontra. Zairos, masaya nga ako nung si Duterte kasi ang daming nawala na adik. Rinaldo De Palma, Atty. Toto, saan ang panindigan? Andito pa rin panindigan ko, pinaglalaban ko po batas, Rinaldo De Palma. Pinaglalaban ko anong batas? Dapat ang batas ay nakasandal yan ang katarungan. Hindi sa fake news nakasandal ang katarungan. Kagaya ng fake news pinagsasabi nyo. Pasensya na po kayo. Daddy Pitma, mabait, pugi. Great job, idol. Kimi Orquillas, daming adik dito sa Comsec. Pabor sa mga adik, ngaw-ngaw tungkol sa mga napatay sa drug war. Pero sa mga biktima ng animal na adik na yan, tahimik yung mga animal na to. Grace Laurio, bawal nga pumatay. Diyan ka naman, Grace Laurio. You are becoming too ridiculous and illogical, and at the same time, you are exposing that the family Laurio are low-class people. Pagdating sa intelligence, mababa parang utak ninyo, mga pamilya Laurio. So, Eduardo Besas, Atty. Toto, parang kailan natin ang taong bayan ang susi para makauwi sa tatay. Digong paalisin si Marcos sa peso, dapat ganon. So, Paulo Tantuco,
Tapos si Paulo Tantoko, yung mga adik na ako na anak ni Rosti Tantoko. Totoo ba ito, Katoto? Lahat daw ng taga Misamis ay mga anti-Duterte? Ay, hindi po lahat. Ang mga anti-Duterte lang po yung mga kakampi ni Kwan, kakampi ni Rinaldo Paruhinog. Pero ang nagpapatay kay Paruhinog, kasabot diyan si Governor Sibilya, Henry Sibilya Uwaminal. Rinaldo de Palma, dati avid mo ako viewer pero nagbago dahil lang sa awa. Hindi po ako nagbago de Palma. Wala pa akong paki kung galit ka sa akin na dahil sa lumalaban ako para sa batas. Dapat sundin ang batas. Hindi ko mo kriminal ay ilalabagin mo na batas. Hindi ko mo pumatay ng tao, rapist, ay patayin mo pag nahuli mo. Mali po kayo. Tapos Gina Lynn Isaac, grabe ngayon ang pagnakaw, pati tae binitbit na ni Bangag, kulang na siguro ang pera kaya pati tae nilagay na sa baywang. Ayun, kulos to bibag yun. Nikki D, kaya pala nagkalabas, pasok si Trillian sa ICC dahil bayad din. Sa Britney Spears at Tony Toto, dito po sa barangay namin, nung panahon ni Noynoy, palibot-libot ng adik at puser ang bahay namin, nawala at nagbago sila ng panahon ni Tatay Digong. Ngayon po, marami na naman sila. Ayun, ganoon talaga. Pinayagan na mag-ikot-ikot yung mga adik eh. Rinaldo de Palma, simple lang to, Diyos lang ang pwede kumuha ng buhay ng tao. O di Diyos lang din ang buhay kumuha ng tao. So ngayon, kung ikaw pinatay, pag binabaril ka ng isang tao, nagpapabaril ka na lang ba? Kung may baril ka, babarilin mo siya o hindi? Rinaldo de Palma, your logic is wrong. Ganun lang po simple. May tinatawag po na self-defense. Karapatan ng lahat ng tao na dumipensa. Karapatan niyang pumatay ng tao na pumapatay sa kanya. Ganun lamang po. Don Heaven, God bless, Attorney Julian's Word, hello Sir Toto, Rinaldo de Palma, Attorney, tama ba minura ni Digong? Hindi man, ano yan, hindi naman mura yun. Kasi karapatan naman ng lahat naman ng tao, may karapatan kung maniwala ka sa Diyos o hindi. Kinikilala ko po yan. Hindi mo pinipilitin ang lahat ng tao maniwala sa Diyos. Ganun lang ho kasimple yan. Kaya huwag niyong pagpilitan, kung pare-pare tayong Katoliko, huwag niyang pagpilitan niya tayo sila maniniwala sa ating gusto. Okay? Hanggang dyan na lang po at maraming salamat. At paki-like lang po para kung mag-live naman tayo kasunod ay maabisuhan kagad kayo at makapanood kayo kung paano. Ang sa akin lamang ito, number 1, nagbibigay ako ng edukasyon. Number 2, pumipili ako ng aking opinion kung ano dapat ang opinion. At kung ayaw niya sa opinion ko, it's up to you to make your own opinion. Basta masisabi ko lang sigurado ko, pagdating po sa opinion sa batas dito at katarungan, ay sinisiguro ko na nasa tamang side po ako. Maraming salamat po. At least, summarily speaking, naihambing natin ang kaso ni Ongwen at saka ni Intaganda na nasentensyado ng ICC sa salang crimes against humanity. Sila, dalawa, si Ongwen at saka si Intaganda, ang kalaban na tribo, patayan. Pinatay nila. Wala silang binigay na justification bakit nila pinatay. Unlike ka Duterte, may binigay niya justification, mga police operations. At ang mga police daw, siyempre, sabi nila, ay nanlaban, kaya napilitan bumaril ang mga police. So, ganun po ang kanilang. Kinumpara lamang natin ang katotohanan. I am not saying na tama ang ginawa ni Dong o ni Digong o hindi. Basta I'm only saying na yung depensa niya ay may dahilan daw siya, police operations, kumpara sa mga nangyaring patayan sa kaso ni Intaganda at saka ni Ongwen. So, understood? So, ngayon si Intaganda at Ongwen nasintensya ng ICC. So, kung kay Digong ay kinunta niya na sinabi niya may dahilan, may justification bakit namatay ang mga taong yan, ay napakahirap po paniwalaan. Ano pa kayong dahilan para i-convict ng ICC si Digong? Yan lamang po. So, first time watching from Tokyo. Salamat po, Amara Timberline. Rian Benavides, si Perardi, ang minura niya, Diyos masasama, hindi Diyos sa langit, Diyos na masasama. O tama, Diyos na adik. Dapat ilagay natin lang sa tama, walang batas pumatay ng adik na hindi naman lumalaban. Ay, ang pag sinabi mo na walang batas pumatay ng adik na hindi lumalaban, tama po yun. Pero ang tanong, totoo ba na nangyari na hindi lumaban? Yan ang tanong. Ngayon, ang isa pang katotohanan,
dinideklara, pinoproklama ng mga pulis na nanlaban. So ngayon, para malaman natin kung alin ang totoo, nanlaban ba o hindi nanlaban, dapat yung mga namatayan ay nagsampa ng kaso sa Pilipinas. Bakit hindi nagsampa ng kaso? Yan ang pinaka-problema ko. Si Rolando Superio naging didiis pala. Hindi po ako didiis, makatotohanan po ako, pero magdidiis lang ako dahil puro mga bobo na mga tao makadilaw, mga makabibiim, kinakampihan pa ninyo mga magnanakaw. Kaya dito na ako kay Duterte. Bahala na kung ayaw sa akin, well, it's your choice. Dimyong, hinintay ko ang live mo tuloy bago matulog from Toronto. Salamat po, Dimyong. Tapos si Rinaldo De Palma, ito, ilang ulit bang sabihin ko, Rinaldo De Palma, sa iyo, na para sabihin ko sa iyo kung anong totoo. Ha? Hindi po baliwanag po ang isip ko. Wala pa akong dapat aminin. Ikaw ang may dapat aminin na mali ang iniisip mo. Ha? Amara Timberline, mas gusto ko pa yung admin ni tatay kasi mga pinsan ko, mga adik, nagbago. O, si kita nyo? So, sino pa? Si Grislario, wala na. Tapos na, nabasa, no? Si Rian Benavides, nabasa ko na rin. Tapos si Ondo. Tapos si Rosemary Reginan, good afternoon attorney. Si Joel Largo, karamihan sa namatay, nagkaunsihan yan sa droga. O marami nang pinatay ng mga kapwa nila sindikato. Julian's World, sana makatulong talaga si Trillanes. Makulong si Trillanes. Rinaldo Lepena, sana matuto ka na rin Rinaldo De Palma. Sayang naman ang isipan mo kung hindi mo tanggapin kung anong katotohanan. So, Dan Heaven. Okay? Si Birit na Spears, nabasa ko na rin po, no? Okay, hanggang dyan na lang. Maraming salamat po sa inyo. Sana ay naintindihan yung aking sinabi. At sinabi ko, kung hindi kayo asang-ayon sa aking opinion, okay lang yan. No problem with that. At least, nakita ko naman panay mga desente ang mga argumento ng hindi pumapanig sa gusto ko. Okay? At paki-like para sa sunod na pagkuha natin, maabisuhan kayo. Paki-member na lang po sa channel ko. 75 pesos a month naman yan. Kapalit niyan ay laging araw-araw kayo ba'y natutunan sa batas. Magandang hapon po sa inyong lahat. At kung pwede pa, magbigay kayo ng